po, let's proceed to Philippine geography. Umpisahan po natin by the numbers. Ilan po ang isla sa Pilipinas? Ang sagot, 7,107. Wrong. Ang sagot po natin ay 7,641. Tatandaan natin, di ba, ang clue natin dyan, teachers, mula sa malaki, papunta dun sa mababa. 7,641. Pababa ng pababa. No? Next, this is as large as, no? Ano daw yung bansang halos kasing sukat na niya o kasing laki na niya? This is, tandaan natin, yung boot shape na bansa. Tandaan natin, di ba? Kasya ang paa ng Pinoy sa boots ng Italia, no? Because Italy is the boot shape, no? Boot shape na country. Next, twice as large as, naalala nyo pa ba? Two girls, one Filipino. Ano po yon? Two girls, twice as large as Greece. Two Greece, one Filipino. Next, four climate types po ang meron tayo. So yung climate types natin, type 1, type 2, type 3, type 4. Next, ilan ang regions sa Pilipinas? Ilan? 15? Ilan? 16? Ang sagot, 17. Teacher, 17 po ang region sa Pilipinas. Okay? Now, who is known as the father of the Philippine archipelagic doctrine, no? Because we know that the Philippines is an archipelago. It's composed of islands, no? Ang sagot, you needed to remember this, teachers, it's Arturo Tolentino. Yes, teachers, Arturo Tolentino is the father of the Philippine and even the international archipelagic doctrine. Paano po nangyari to? Kasi po, nag-insert po si Tolentino ng provision doon sa ating UNCLOS. Tatandaan po natin, ano po kasi UNCLOS? It's the United Nations Convention on the Law of the Sea. Nagkaroon po sila ng rule on having the 200 nautical mile exclusive economic zone. No? Nilagay po yan, nirepresent po niya ang Pilipinas sa ating United Nations at nilagay yan sa provisions ng UNCLOS. Okay? Sige. Teachers, particularly kung babasahin po ninyo ang specification ng board exam, pinapamaster po sa atin ang regions of the Philippines. So dapat alam po natin ang mga lugar sa Pilipinas. Ngayon, tayo ay babiyahe sa Pilipinas. Okay? Yes, teachers, tayo po ay babiyahe sa Pilipinas. Ngayon, pag-aaralan natin ang bawat rehiyon sa ating bansa. So shout out na lang kung saan kayo nakatira. Alright, we proceed with the first four from Luzon. Sa Luzon, we have 8. Okay? Sa Visayas, we have 3. And then sa ating Mindanao, we have 6. A total of 17. Let's proceed with the first one, the Cordillera Administrative Region. What is known as the salad bowl of the Philippines? Ang sagot, teachers, saan located ang Baguio? Sa Benguet, no? Basically, salad bowl kasi they produce a lot of vegetables. No, next, which is known as the summer capital of the Philippines? This is Baguio. Very nice. And next, saan naman daw makikita ang mga rice terraces? Teachers, tandaan nyo po ito, no? Particularly yung Banawe Rice Terraces, saan matatagpuan yon? Sa Banawe, Ifugao. Okay? So yes, teachers, yan lang po ang kailangan natin for the CAR or the Cordillera Administrative Region. Ang punto po, no? Actually, ang punto, nung ako po yung nagre-review for the social sciences, sobrang dami ko pong ni-review. Parang lahat ng probinsya, minaster ko po. At hindi po sila tinanong. Teachers, ang tinatanong po yung mga pinaka-famous na. So ito na po yung mga fini-feature ko dito. So yes, mag-declutter po kayo ng mga minds niyo. Ito po yung mga tinatanong sa atin. Alright? Sige, Region 1 po tayo. Teachers, naalala nyo yung last question na ating na-discuss, which is a narrow strip of land. Di ba? Narrow strip of land, Ilocos. Ang sagot po ay Ilocos. So we have Ilocos Norte. Teachers, sa Ilocos Norte po, makikita ang tinatawag natin na Poway Church. Okay? Particularly, ito po isang UNESCO World Heritage. Kaya din po siya tinatanong ni board exam. Ang totoong pangalan po ng Poway Church ay San Agustin Church, okay? And this is a Roman Catholic Church. No, very famous po 'yan ang ating Poway Church. Next, sir, dito po ba makikita yung ito pong nakikita nating larawan, no? Evident naman pala, hindi sa norte makikita 'yan. Yung Heritage Village po natin, ito nakikita natin sa larawan, makikita po 'yan sa Ilocos Sur.
Okay? At dyan din po galing ang Marcos family. Okay? From Ilocos Sur. Alright? Then next, the bangus capital of the Philippines is Dagupan. O saan naman po makikita yung 100 Islands? Sa aling probinsya? Sa Pangasinan. Very good. Okay? Mahusay. Now, let's proceed. Dito naman po tayo. Dito naman po tayo sa ating Region 2, the Cagayan Valley. Ayan. Ano nga po kasi ang longest river in the Philippines? It's the Rio Grande de Cagayan, or what we call as the Cagayan River. Next, what is the smallest province in the Philippines? Ang sagot po natin ay Batanes. Mahusay. Next, which is the known crop in Cagayan Valley? Ano po yung crop kung saan kilala ang Cagayan Valley? Tatandaan po natin, it's the tobacco. Alright? At sige nga, bigyan ng pasadahan natin ng Gen Ed. Sino nga po kasi ang kilala na proponent ng tobacco monopoly? It's Governor General Basco. Next, the Queen Province. Ayan. Queen Province. It's known as, ayan, the Queen Province. Ang sagot ay Isabela. Actually, dun pa lang po, no? It was, ang pangalan niya ay nakuha kay Queen Isabella II, no? Ngayon, tinatawag siyang Queen Province, no? Kasi isa siya sa mga most progressive, no? It's the premier province in the north. That's the thing, no? Nagkakaroon siya ng large production ng rice, ng mais, no? Kaya no doubt, no doubt na siya yung tinatawag na Queen Province of the North. This is Isabela. Okay? Next, proceed po tayo sa Region 3, the Central Luzon. Teachers, kapag po tinanong which region is the largest rice producer, dapat alam nyo na po yan. Ilang butil ng bigas? 3. Again, ilang butil ng bigas? 3. Dahil yan po ay ang Central Luzon. At dyan po galing ang Coach June. No? So shout out sa mga ka-Central Luzon ko dyan. So yes, ang madalas na tinatanong dito, alin daw pong ang bulkan, no? Ang Mount na nag-erupt noong 1991. Ang sagot po ay it's Mount Pinatubo. Okay? Next, the land of the heroes, ang bayan ng mga magigiting na bayani. Ang sagot ay Bulacan, no? Literal po, no? Yung mga maraming mga bayani ang galing sa Bulacan. That's the thing. Ngayon po, alam niyo po ba ang part ng Bulacan na kilala sa kanilang fireworks? It's letter B pa rin. It's Bocaue, Bulacan. Yeah, so we know the Bocaue fireworks, okay? And then which is known as the rice granary of the Philippines. Ang sagot po, it's Nueva Ecija, no? Napakaraming pala yan dyan. Nagpunta na ako dyan. Then next, the culinary capital. Just ko, maliligaw pa po ba kayo? Culinary capital, no? Masarap magluto. Ibig sabihin, masarap din kumain. Dyan po ako galing. Dyan ang Pampanga. Okay, this is the culinary capital of the Philippines. And this is also the land of the giant parol. Okay, so another core feature of Pampanga. So yes, ito po yung first 4 regions natin, teachers. Okay, na-take note na po ba? I suggest screenshot ito, i-print, i-memorize. Okay, let's proceed to the next 4 regions. In Luzon, we have Calabarzon. Ano pong ibig sabihin ng Calabarzon? Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon. That is Region 4A, Calabarzon. Ngayon, ang una natin pag-uusapan ang Sierra Madre. Ay, ang Sierra Madre, Coach June, bakit nandyan pa lang? Di po ba sa Cagayan na dapat yan pinag-aaralan? Tama naman po, may point, no? Actually, pwede po natin siyang ilagay kung saan-saan because it's known as the longest mountain range and it exists across the regions po, okay? 540 kilometers kasi itong ating Sierra Madre at magmumula siya sa Cagayan hanggang sa Quezon. It's just that napasok po siya dito sa Quezon. But yes, the longest mountain range in the Philippines, ang sagot is Sierra Madre. Okay, Sierra Madre. Next, what is the largest inland body of water in the Philippines? Ang sagot, it's Laguna de Bay. Okay, again, Laguna de Bay is the largest inland body of water. Next, the smallest active volcano. Ang sagot po natin, this is
Taal volcano. Tatandaan natin, di ba may common misconception, teachers? Halimbawa, itong nasa picture natin ngayon. Wait lang, saan ba tayo napadpad? Ayan. Sabi nila dati, ang laging pinipicture sa mga textbook, ito daw, no? Itong maliit na ito, siya ang Taal volcano. Ang totoong Taal volcano ay yung nandoon sa likod because what we see in here is Binintian volcano or Bininshan volcano. Alright? Sige, misconception lang yan. Pero ang tinatanong lang naman ng board exam, the smallest active volcano. Again, ang sagot natin is Taal. Okay? Next, we proceed with region 4B. We have Mimaropa. Anong ibig sabihin ng Mi? It's Mindoro. It's either Mindoro Occidental and Mindoro Oriental. Ano naman yung Ma? It's Marinduque. Ano naman yung Ro? It's Romblon. Ano naman yung Pa? Of course, it is Palawan. Okay? Speaking of, what is the last ecological frontier of the Philippines? Ang sagot po natin ay Palawan. Okay? So Palawan is known as the last ecological frontier. The last ecological frontier, and dito din po na nakikita ang ating Tubataha. Okay? Tapos, no, another core feature of Palawan, which is also a UNESCO World Heritage because of its limestone, is Puerto Princesa, no? Subterranean underground river. That is Puerto Princesa. Next. Naalala niyo po ba, 'di ba tinawag po tayong Mayi? Ayan, tinawag po ang Pilipinas na Mayi. Pero may particular po na probinsya. May particular po na ano ba ito? Lugar, ayan. Diyan sa ating Mimaropa na tinatawag na Mayi. Ito po yung Mindoro, okay? Land of the Gold. Ayan. Next, Marinduque, no? Ang Marinduque naman po, ito yung tinatawag natin na Heart of the Philippines. Bakit po heart? Doon pa lang po, tignan niyo po sa mapa, nasaan ang Marinduque? Para po siyang puso talaga ng Pilipinas, no? So yan po ang ating Marinduque. And lastly, the marble capital of the Philippines, marble, it's Romblon. Napakadaling intindihan. Tignan niyo, may MBL yung Romblon sa pangalan niya. Romblon, that is marble, okay? Romblon, marble. Okay, very good. So yan po ang ating Region 4B. We have Mimaropa. Okay, next. We have Region 5. Sa Region 5 naman po, ito po ang ating Bicol Region. At ayan na, nangunguna na sa ating larawan, no? Ang ating tinatawag na perfect cone volcano. That is Mayon volcano, no? Next, saan naman daw po makikita ang smallest fish? No, o ano naman anong tawag natin dun sa smallest fish? It's called letter S. It's Sinarapan. Okay? Next, we also have a famous landmark in Sorsogon or a famous landform in Sorsogon. This is Mount Bulusan. Very good. And next, the Queen City of Bicol. What is the Queen City of Bicol? It's Naga City, no? Tatandaan natin, this is known as the Queen City of Bicol dahil sa kanyang large historical significance. And then, siya din yung tinatawag na Heart of Bicol due to its central location nitong ating Bicol Peninsula. Okay? Next naman, no? Proceed na tayo sa National Capital Region, the NCR. Ayan. Dito po nangunguna ang San Juan City as the smallest. Next, alam niyo po ba kung ano yung tinatawag na distinguished and ever loyal city, no? Bakit? No, saan galing 'yon? It was a title granted by King Philip II during 1574. Ito po ay binigay sa Manila mismo. Okay, next. Next naman po tayo. Which is known as the business capital of the Philippines. Ang sagot, Makati. No, kaya nga din siya tinatawag na Manhattan of the Philippines. And lastly, we have the City of Stars. Do you know what is the City of Stars? Clue, no? Dito po natin makikita yung mga entertainment industry. Entertainment and media industry. Kaya po siya tinatawag na City of Stars, no? Yan po ay ang Quezon City. Very good, okay? So yan po yan, no? Yan po ang punto. Naka-apat na naman po tayo. So we now have a total of 8 regions already for Luzon. At yan na po yung mga pinakamahalagang bahagi, no, ng ating Philippine geography.
Now, let's proceed. Tayo ay lumipad papunta sa... Ay, nakalipad na pala ako papunta dito. Uy, nako. So yes, galing lang po ako dito. Galing po ako sa Visayas. Alright? So yes, we have Region 6, Region 7, and Region 8. Ang Region 6, this is Western Visayas. Teachers, kapag tinanong ng board exam, what is the oldest province in the Philippines? Sagot po natin ay Aklan. Next, bahagi ng Aklan. Which is called the land of ati-atihan. Ang sagot ay Kalibo, no? Kalibo, Aklan. Next, which is known for its white sand beaches, no? Which is known for its white sand beaches. Ang sagot po natin ay Boracay. Alam niyo na po yan. Next, which is the city of love. Love, love, love ko ang city na ito. Galing po ako dito. This is Iloilo, no? Next naman, which is called the City of Smiles. Kilala sa kanilang mascara. Kaya siya City of Smile. This is Bacolod. Next, the Sugar Bowl of the Philippines. No, bakit siya tinawag na Sugar Bowl of the Philippines? Because it produces more than half of the nation's sugar output. Napakatamis mo o Negros Occidental. Again, Negros Occidental, yan ang ating Sugar Bowl of the Philippines. Next, the mango capital. Naku, napakasasarap ng mga mangga dito, no? The Guimaras Mango. Ayan, no? Galing sa Guimaras. Next, the seafood capital of the Philippines. This is Rojas City. All right. So now we're done with Western Visayas. We proceed with Central Visayas. Sa ating Central Visayas, you know, the most beautiful and the longest bridge in the Philippines. This is San Juanico Bridge. Next, no? Saan galing ang sinulog? The Queen City of the South. Alam niyo po, teachers, ang Queen City of the South, natanong din po ito nung kami po yung board exam, no? So Queen City of the South, we have Cebu, ne? And then we also have the oldest city. The oldest city, if Cebu is the Queen City of the South, what's the oldest city then? Still, it is Cebu. All right. Again, the oldest city and the second most important city of the Philippines is Cebu. Okay. Next, saan naman po galing? Saan makikita ang Chocolate Hills? Sa Bohol. Saan naman po makikita ang famous nating tarsier? Makikita ito sa Bohol pa din. Very good. Next, sa Eastern Visayas naman po tayo. The largest naval battle in modern history occurred in the Gulf of Leyte. Tandaan po natin, the Leyte Gulf or the Gulf of Leyte, dyan daw po nagawa ang largest naval battle in modern history. Kaya nga, kilala na rin natin. Madaling maintindihan kasi we have the Leyte Landing Memorial. Ayan, famous landmark yan nila. Next, famous for its cave system, we have Samar. Again, the famous cave system, we have Samar. Kaya aalalahanan mo na lang, saan daw sila nag-ASMR? Saan sila nag-Samar? Sa kuweba. Okay, again, cave system, we have Samar. Alright? Next naman po tayo, proceed na po tayo sa bahaging Mindanao. Naku, napakarami pong nagre-review ng sa gurong Pinoy na galing sa Mindanao. Alright? Sana makabalik po ako dyan ulit. Region 9, the Zamboanga Peninsula. Okay? We proceed with the Zamboanga Peninsula. Kapag usapang Zamboanga, dapat alam nyo ito, which is the lingua franca used specifically, in Zamboanga City, Ano po ito Spanish-based po siya. Kaya parang narinig para silang mga Espanyol magsalita. This is Chavacano. Again, which is the lingua franca in Zamboanga City, we have Chavacano. At lumitaw po din ito nung general education nung batch namin, ang Chavacano, Next, the City of Flowers, this is called Zamboanga City. Yan na nga po, nakikita nyo na rin sa picture, This is from Zamboanga, City of Flowers. And which is known as the orchid capital of the Philippines. We have Dipolog City. Again, we have Dipolog City as the orchid capital of the Philippines. Next, from Region 10, the Northern Mindanao, kilalang kilala, ayan na yung picture, Saan matatagpuan? Sa Lanao del Norte, ang
Maria Cristina Falls. Okay? Ayan po ang ating Maria Cristina Falls. Ang siyudad naman ito matatagpuan? Yes, pagkakatanda ko, minsan na rin natanong, in which city is the Maria Cristina Falls located? Ang sagot po ay Iligan City. Kaya nga it's known as the City of the Majestic Waterfalls. Okay? Next, we also have the food basket of Northern Mindanao. This is called Bukidnon. Tatandaan ninyo, food basket. Saan maraming food basket? Saan ka may daladalang food basket? Sa bukid. Bukidnon, di ba? So yes, the food basket of Northern Mindanao is Bukidnon. Kilala po siya sa pagproduce ng mais, sugar cane, pati ng rice. Okay? Yan po ang Bukidnon. Next, the city of Golden Friendship, na home to especially friendly and warm people. Sino po ito? This is Cagayan de Oro, the city of Golden Friendship. And teachers, it is also known, no, as the gateway, to Northern Mindanao. Next, no, dito din po makikita ang Lanzones, capital of the Philippines. We have Camiguin, no? Parang imaginein natin, anong sabi ng Lanzones dun sa taong nagbababay? Sabi niya, Camiguin. Ay, nako, Camiguin pala yon. Joke lang, okay? Again, Camiguin, Lanzones, capital. Next, Region 11, Davao Region, no? Teachers, no? Madalas na magkakamali dito ang mga Soksay major. Kapag tinanong what is the highest waterfall in the Philippines, ang sinasagot nila Maria Cristina, hindi po. Ang sagot ay Aliwagwag Falls. Okay? Again, ang Aliwagwag Falls ang pinakamataas na waterfall in the Philippines. Dito na rin po, speaking of mataas, manggagaling sa Davao Region, ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. This is none other than Mount Apo. Alright, next. Dito na rin makikita, as you can see in the picture, no? The land of the eagles. We have Davao del Sur. And speaking of the eagles, no? Speaking of the eagles, no? Meron din po dito sa Davao region na nagsisilbing sanctuary to a host of globally threatened and endemic flora and fauna. Ito po yung ating Mount Hamiguitan, no? Wildlife Sanctuary na kinikilala din bilang isang UNESCO, no? UNESCO site. Kaya nga po nilagay ko siya diyan kasi UNESCO site po siya. Mount Hamiguitan. Okay? Next, proceed po tayo sa last 3 regions in the Philippines. We have Region 12, we have Soc-Sargen. Region 13, we have Caraga. And lastly, Bangsamoro, ARMM. Okay. Yan, sige na po. Dito po tayo sa Soc-Sargen, no? Soc-Sargen, dito na yung home of South Cotabato. We have Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos. At anong makikita nyo sa mapa, no? Kilala po siya sa kanilang river system. Particularly, dito matatagpuan the second largest river in the Philippines. We have Rio Grande de Mindanao. If the largest and the longest is the Cagayan River, no, ang ating second ay ang Rio Grande de Mindanao. Next, the land of the Dreamweavers, no? Land of the Dreamweavers, we have South Cotabato, okay? At kilala po dito yung ating Tinalak, okay? Yung winivive nila na Tinalak. This is the land of the Dreamweavers, okay? Next naman po, let's proceed with the tuna capital. Of course, very easy. Ito po yung ating General Santos. Ito na, sa ating Region 13 ng ating Caraga, actually kakatatapos lang natin ito nung mid-review, di ba? Tinanong, saan daw po galing ang Siargao? No? Ayan po ang Siargao bilang ating surfing capital. Ayan, na nakikita nyo sa larawan. Ito ay galing sa Surigao del Norte. No? Tatandaan natin, sabi nga natin, saan papunta ang alon? Sa norte. Okay? Next, the prime ecotourism destination in Mindanao. This is known as Lake
Cebu. Teachers, no? Kaya nga po marami ang nalilito, lalo na yung mga nasa bahaging Luzon. Sabi nila, ha? Ang Lake Cebu nasa Mindanao? Yes po. Hindi po Cebu na letters yung tinutukoy. Ang Lake Cebu, no, it's the prime ecotourism destination in Mindanao. Sa katunayan, nagsisilbi pa po itong watershed at major provider po siya ng irrigation sa mga bahagi ng Sultan Kudarat, South Cotabato. Ayan, no? Sige, next, proceed naman po tayo sa Bangsamoro, ARMM, ang ating autonomous region of Muslim Mindanao. The cradle of Islam is known as Tawi-Tawi. What is called as the land of peace? Nako, favorite ng board exam. The land of peace is also called Tawi-Tawi. And in view of that, teachers, that is the end of our geography lecture. No? I hope you learned something. I hope you learned something. And at this moment, I want you to take the geography post test, and let's see if you'll learn through this concept-based discussion. Kumusta, no? Kumusta? Natuto po ba kayo? Nag-enjoy po ba kayo? Parang natapos po yung buong semestre nyo ng geography, no? Dito po sa ating discussion na ito. I hope marami po kayong natutunan. Maraming salamat mga kaguro. Once again, this is Coach Jur, no? Ang inyong social science majorship coach, ang inyong viral summa cum laude, kaagapay ninyo kaysa sa inyong pangarap na maging gurong Pinoy. Goodbye, teachers. Salamat po.